Dudako sa pagpapahayag ng salita ng ating Diyos. At bago po ang lahat, nais ko muna po na humingi ng paumanhin. I have noticed, nung akin pong nire-review yung aking previous sermon, that I have made a slight mistake pagdating po sa aking pagpapaliwanag nung isang particular na talata doon po sa tinalakay natin nung nakaraan na sinabi ni Apostol Pablo ng 2 ulit yung mga salitang ayon sa kasulatan. At nung napansin ko po, as I was reviewing the video of the sermon that we had last Sunday, nung po sa bandang 30 minutes and 30 seconds hanggang sa 40 seconds niya, ay parang-utila ko po kinontradict ang aking sarili. Ang akin po talagang intended na sabihin ay ang konteksto nun immediately is ang mga kasulatan ng lumang tipan. Ang nasabi ko po ay mga kasulatan ng bagong tipan, and then on the next breath, ang sinabi ko ay dahil hindi pa buo ang bagong tipan ng mga panahong yon. Ano po, again, my intended na sabihin is lumang tipan. Ano po, so sana po ay maging malinaw yon. Muli po ang aking paumanhin, baka puminalito. For the sake of clarity, yun po ay mga kasulatan ng lumang tipan. Though by extension, kasama na po ang bagong tipan ngayon. Ano po, dahil kumpleto na ang kapahayagan ng salita ng Diyos, at ito ay ating mapanghahawakan dalisay at walang pagpalya. Alam niyo po, umaani ngayon ng katakot-takot na kritisismo ang kasalukuyang Pangulo ng United States na si Donald Trump nang dahil sa kanyang pagbibigay ng authorization sa Israel, at ito po ay sinamahan pa niya ng pakikipagsalib puwersa ng US military forces sa kanila pong pagsalakay doon sa Israel, sa Iran rather. Ito naman po ay balitang-balita ngayon. Nag-umpisa po ang pagsalakay nila noong February 28, last Saturday lamang. Ano po? February 28, 2026. At dahil rito, ang mga journalists at ang mga analysts sa kanilang pagkalap ng pagpupulso nila sa mga sambayanang Amerikano, ay kanila pong napag-alaman na ang primary criticism ngayon na tinatanggap ni President Donald Trump ay dalawa. Una, he has been contradicting himself. Kinokontradict niya kanyang sarili. Pangalawa, ay nawalan ng katuturan ang kanilang pagtitiwala sa kanilang Pangulo. At ito sa kadahilanan na maging nung nakaraan niyang administrasyon at sa kanyang nakaraang kampanya, isa sa mga ipinangako na plataforma nitong Pangulong Donald Trump is ito: I will be ending endless wars. I will be ending endless wars, sabi ni Donald Trump. At sinabi niya even, and I quote, that the US military forces would no longer be joining new Middle Eastern wars. Instead, we will be devoting ourselves in domestic relations, in building domestic relations. Alam niyo po, sa mga naging pangulo ng US, isa po sa tinatawag nilang pacifists o mga anti-war si Donald Trump. Ay meron siyang track record niyan, lalo na nung kanyang nakaraang administrasyon. Subalit naguluhan ang sambayanan, hindi lamang sa Amerika ngunit sa buong mundo, nung biglang siya na pangulong nangako na hindi siya makikipag-participate sa mga gera ng Middle East, ay biglang nagbigay ng authorization at isa sa mga naging pasimuno upang ito ay pangunahan. Ngayon po, dito natin makikita na ang pagtitiwala ng sambayanan ay nawawalan ng katuturan kung hindi naman pala mangyayari ang isang bagay na ipinangako. Ay ganun po ang nagiging damdamin at saloobin ng maraming mamamayan sa Amerika ngayon at maging sa iba't ibang dako ng daigdig. Lalo na't nakikita natin ang pinsala na idinudulot ng gerang nagaganap ngayon. Even the Iranian leader ay namatay, at hindi mo masisisi nang dahil sa nangyaring iyon ng Iran ay babawi. Di ba sabi nila mayroon daw kasing mga nuclear weapons na minamanufacture, hindi pa naman siya napapatunayan, isa pa lang po itong haka-haka, ngunit nagbigay na ng hudyat at pagsalakay si Donald Trump katulong ang bansang Israel. Lagi po nating tatandaan, ang isang pangako ay nagtatatag ng pagtitiwala. At ito ay naglalagay ng katuturan sa pagtitiwala ng isang tao
kung ito ay tiyak na mangyayari. Alam niyo naman po, marami na ang taong nadismaya kapag ka sila ay pinangakuan tas ito hindi natupad. Dahil nandoon yung saloobin bigla, wala palang katuturan ang naging pagtitiwala ko o paniniwala ko sa iyo. At katulad nito, ang pananampalataya ng mga Kristiyano ay nawawala ng katuturan kung wala naman palang muling pagkabuhay na ipinangako ng salita ng Diyos. Subalit kaiba sa isang presidenteng nangako, ang Diyos na nagpahayag ng pangako sa kanyang salita ay hindi kailanman papalya. Dahil ito ay direktang nakaugnay sa katangian ng Diyos. Lagi nating tatandaan, pag tayo ay tutuksohin na magkaroon ng pagdududa sa salita ng Diyos, lagi nating ikabit ang mga katangian ng kasulatan sa Diyos na mismong nagpahayag nito. Kaya ang ipinangako niyang muling pagkabuhay sa lumang tipan, noon pa lamang ay talagang nagkaroon ng katuparan noong dumating ang kanyang anak na si Hesus Kristo. Alam niyo po, nung sinabi nung sa ating nakaraang talata na ayon sa kasulatan, si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan, nakasulat po iyon sa lumang tipan. That's why the Old Testament has always been the reference point of the apostles at the time that they were preaching. Ano po nung sila ay nagmiministeryo. Ngunit hindi niya tinapos doon sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus Kristo na siyang katuparan ng ipinangakong Mesiyas ng lumang tipan. Ngunit sabi niya rin na ayon sa kasulatan, siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. At sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, dahil ito po nilalaman ng Ebanghelyo, sa nakaraan nating mga talataan, ipinaalala ni Pablo na ang Ebanghelyo ay dapat ating tinatanggap na may pagkapangunahin at ibig sabihin nito ay bawat yugto ng mensahe ng Ebanghelyo ay dapat ating niyayakap at pinangahawakan. We don't just embrace the sinless life of Christ in His incarnation. We don't just embrace the death of Christ in His cross for our atonement, but we also embrace the resurrection of Jesus Christ. At dahil sa mga nakapasok na mga kalituhan, dahil sa kulturang kinabibilangan ng mga taga-Korinto at sa iba't ibang turo na kung saan sila na-saturate before they were believers at sa mga kasalukuyang kalituhan at mga panghihimasok ng maling turo mula tungkol sa muling pagkabuhay, the Apostle Paul had to address the issue regarding the resurrection na nakaugat sa muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesus Kristo. At sa pagdako natin sa mga talata natin ngayon, which is verses 12 to 19, ito po ay patuloy na layunin ni Apostol Pablo na ipagtanggol o depensahan ang katotohanan ng muling pagkabuhay na muli niyang iuugat o idurugtong sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ngunit ang kanyang magiging thrust o ang kanyang magiging pagtutok sa ating mga talata ngayon ay patungkol sa katuturan ng pananampalataya ng bawat Kristiyano, hindi lang nung panahon nila, ngunit maging sa lahat ng panahon na darating. Kayo po ba? Naisip nyo na po ba o sumagi na ba sa isip nyo dati kung ang pananampalataya nyo ba ay may katuturan? Kung kayo ay humahawak sa Ebanghelyo? Have you ever thought of the question? Nakapagsuri na ba kayo na inyong sarili? Kayo ba ay pinasukan na ng pagdududa? Maaring hindi sa usapin ng muling pagkabuhay, ngunit sa ibang usapin na may kinalaman sa pananampalataya. Alam niyo po, isa to sa mga bagay na maging ang mga tunay na Kristiyano ay pinagdaraanan nila. Ngunit patuloy tayong pinag-iingatan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mga kasangkapan ng biyaya gaya nitong salita, na kung saan ay doon din muli aapila si Apostol Pablo, na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay kanyang muling ibubunyag at ipapaalala sa mga mananampalataya ng Korinto na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, doon lamang nagkakaroon ng katuturan ang pananampalataya ng bawat isang Kristiyano. Hayaan niyo pong basahin ko ang ating mga sunod na talata, 1 Corinthians 15, 12 to 19. At ito po ay magmumula sa Filipino Standard Version. Ito po ang salita ng ating Panginoon. At kung ipinapangaral na si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, paanong nasasabi ng ilan sa inyo na hindi muling mabubuhay ang mga patay? Kung hindi muling mabubuhay ang mga patay, kahit si Kristo ay hindi sana muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral.
at wala ring kabuluhan ang inyong pananampalataya. Bukod dito, matatagpuan pa kaming mga sinungaling na saksi ng Diyos, sapagkat kami ay nagpatotoo tungkol sa Diyos, na muli niyang binuhay si Kristo, na hindi naman niya pala muling binuhay, kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, kahit si Kristo ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Nananatili pa rin kayo sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namayapa na kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Ito po ang salita ng Diyos na patuloy na mananatili at para sa ating kapakinabangan. Alam niyo po itong mga talatang ating binasa bilang pagpapatuloy na pagdepensa ni Apostol Pablo sa katotohanan ng muling pagkabuhay. And again, ito ay kanyang iniuugat sa pangako ng Diyos at sa katuparan nito kay Hesukristo, ay siya ay nagmimistulan, o hindi lang mistulan, ngunit siya talaga ay nagiging mas theological sa kanyang presentasyon ng doktrina ng muling pagkabuhay. Nung nakaraan, nakita natin doon na si Apostol Pablo ay pinatunayan muna ang katotohanan ng muling pagkabuhay by appealing through the scriptures at sa mga naging saksi ng mga banal sa buong kasaysayan, at pinasaksihan din po ito ni Apostol Pablo hindi lang sa paraan ng kanyang pagsasabi na kanyang nakita ang muling nabuhay na si Kristo, ngunit idinugtong niya yung karanasan niya ng biyaya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Lagi nating tatandaan, because it is so tempting to make or to tratuhin ang muling pagkabuhay as merely a theological discourse. Ano ibig sabihin? Isang theological na pag-aaral lamang. Talagang inaaral natin yan. Hindi ko po nais basagin yung realidad na yon. Ang nais ko pong ipahiwatig ay sana hindi natin limitahan ang pagtingin natin sa muling pagkabuhay as merely pag-aaral. Dahil ito po ang kagaya na nabanggit ko noong nakaraan, ang kaganapan na kung saan ay sa kasabay ng muling pagkabuhay ni Kristo ay ang kanyang pagpapahasik ng mayamang biyaya para sa mga hinirang ng Diyos. Ngayon, with all that said, doon dumadako ang ating apostol. Kung mapansin nyo, sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang pagpapasaksi sa muling pagkabuhay that he is not only a witness but a recipient of its grace. Sabi niya kung ano ako ngayon, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, at ang kanyang biyaya sa akin ay hindi nawalan ng saysay. At dahil riyan, sinasabi rin ni Pablo at ipinapahiwatig niya sa kanyang mga talata na yun ang kanyang pinag-aangklahan ng kanyang pag-asa sa kanyang kabuuan ng pagkatao. Hindi lang sa ilang aspeto ng kanyang buhay, ngunit sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Kaya eventually, matapos niyang sabihin, kami man o sila, o sino man, ito ang ipinangangaral namin, alin yung kumpletong ebanghelyo, kasama ang muling pagkabuhay. At ito rin naman ang inyong sinasampalatayanan. He went on to faith. Bakit? Dahil ang susunod niya magiging pagtalakay ay may kinalaman sa faith. Tayo ay bagamat mga taong pinupulaan ng marami, lalo na ng mga taong sa tingin nila sila'y siyentipiko, na tayo ay mga tao dito sa daigdig na bulag ang pananampalataya. Wala daw itong ebidensya. Wala daw isa daw itong mga bagay o mga bagay daw ito na hindi kaya na i-quantify or i-prove ng science. Sila'y nagkakamali sapagkat inilagay nila sa tuktok na pamantayan ang siyensya. Sa halip na ang salita ng Diyos ang siyang umiral na pangunahin at nasa tuktok na pamantayan maging ng aspeto ng siyensya. Pero ito ay ating itinatanggi sapagkat hindi bulag ang pananampalataya ng mga Kristiyano dahil ito ay nakatindig, nakatayo, nakaangkla, nakaugat sa mga katotohanan ng Diyos. Katotohanan ng nasaksihan ng mga banal. Katotohanan ng ipinahayag mismo ng Diyos sa kanyang salita. At dahil rito, ang nais sabihin ni Pablo is ito.
May kabuluhan ang pananampalataya nyo kung kayo ay mga Kristiyano. May kabuluhan ang pananampalataya natin kung tayo ay na kay Hesus Kristo. Pero i-argue niya ito in the negative side. Kailan mawawalan ng kabuluhan ang ating pananampalataya kay Kristo upang kanyang ipairal ang katotohanan na meron talagang kabuluhan ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ang ating pananampalataya ay nakadirekta una sa pagtugon sa mensahe na ipinangaral. Sabi po sa verse 12, at kung ipinapangaral na si Kristo ay binuhay mula sa mga patay. So hindi pwede nating ipangaral therefore ang ebanghelyo ng walang pangangaral ng muling pagkabuhay. Ano po, marami ang nagkakamali dyan. Kulang ang kanilang pagpapahayag ng ebanghelyo. Again, ang ebanghelyo constitutes every occurrence in history. Incarnation, sinless life, the cross of Christ, and His resurrection. Hindi pwede na may kulang doon. Pag kulang, hindi na yun magandang balita. Dahil lahat ng mga yugtong iyon ay mahalaga at may pakinabang sa buhay ng isang tinubos ng atin pong Panginoong Jesucristo. At sa kanyang pagdako sa faith, ang nais niyang sabihin at gusto niyang iparating ay patibayin ang pananampalataya ng mga ito na nagkakaroon ng mga panghihina, pagdududa at ilan sa kanila ay umaabandona na sa pananampalatayang Kristiyano. Makikita natin dito na kapag inabandona na ng isang taong nagpapahayag na siya'y kay Hesus Kristo, ang doktrina ng muling pagkabuhay ay questionable na ang kanyang pagiging Kristiyano. Ano po, may ilang mga tao na nagpapakilalang Kristiyano na ang kanilang pagtingin sa muling pagkabuhay ni Kristo is not a bodily resurrection. May mahalaga po na bodily resurrection ang ating maging pagtingin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, kasi dito nakaangkla ang pag-asa natin na tayo muling bubuhayin mula sa mga patay balang araw, na hindi ang buhay hanggang dito lang. May buhay na paparating at yun ay ang buhay na mas mahaba. At ito'y buhay na malibang tayo may muling pagkabuhay, hindi natin may enjoy ang walang hanggan na pakikisamang mukaan sa ating Panginoong Jesucristo. At sinabi ni Pablo dito ng paulit-ulit ang salitang walang kabuluhan. Lagi niyang idinurugtong. Verse 13, kung hindi muling nabubuhay o mabubuhay mga patay, kahit si Kristo ay hindi sana muling binuhay. Verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ano yung kasunod? Walang kabuluhan ang aming mensahe, ang aming pangangaral. At hindi lang yon, dahil nga ang mensahe ang pinapanampalatayanan sa kanyang kabuuan. At ang bida sa mensahe, ang ating sinasampalatayanan si Kristo Jesus. Not only in His person, but in the entirety of His work. Sinabi niyang kadugtong, at wala ring kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ang ating pananampalataya. Kung nadismaya ang US government, or rather ang US citizens, na bumoto kay Donald Trump dahil hindi tinutupad ni Donald Trump ang kanyang ipinahayag, na hindi siya masasangkot sa anumang digmaan, ito'y may kinalaman lang sa ating pansamantalang buhay. How much more kung ito'y may kinalaman sa ating buhay na walang hanggan. Mabigat po na usapin ang mga bagay na ito, pero sana tayo ma-comfort din dahil ang ginawa dito ni Pablo ay ipinaalala niya yung mga bagay na kung saan ay nagbibigay ng dahilan kung bakit dahil sa muling pagkabuhay ay nagkakaroon ng katotohanan ang pananampalataya ng bawat isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po mula dito sa ating teksto, ito po ngayon ang ating mensahe. Ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesucristo, ang katuturan ng pananampalataya ng bawat Kristiyano. Ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesucristo, ang katuturan ng pananampalataya ng bawat Kristiyano. At naglatag po si Apostol Pablo mula sa ating mga talata ng 3 dahilan kung bakit sa pamamagitan lamang ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus,
nagkakaroon ng katuturan ang pananampalataya ng bawat isang Kristiyano. At ito po yung tatlong dahilan na yon. Una, dito nakaugat ang pag-asa ng kaluwalhatian. Dito nakaugat ang pag-asa ng kaluwalhatian. Ikalawa, dito nakaugat ang pag-asa ng kapatawaran. Dito nakaugat ang pag-asa ng kapatawaran. At ang ikatlo, dito nakaugat ang pag-asa sa kasalukuyan. Dito nakaugat ang pag-asa sa kasalukuyan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi, o ito ang mga dahilan, ito pong tatlong ito ang mga dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na kung walang muling pagkabuhay, sila'y mga bulaang tagapagturo. Alam niyo po, pag nangangaral ng Ebanghelyo, ng salita ng Diyos, kasama po sa mga ipinapahayag sa Ebanghelyo ay yung mga benepisyo nito. Hindi lang naman po kung anong ginawa ni Kristo at ang persona ni Kristo. Kasama po rito ang mga benepisyo kagaya ng buhay na walang hanggan, kapatawaran ng mga kasalanan, pagiging banal matapos na mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At hindi po yung nagtatapos doon, kasama po ang pag-asa ng kaluwalhatian, glorification, na sinabi po ni Apostol Juan sa kanyang sulat in 1 John chapter 3, we don't know yet what we will become, but when He comes, we shall see Him as He is, and we shall be like Him. Magiging kagaya tayo ng atin pong tagahalili, ang atin pong Panginoong Hesukristo. Mapapansin po natin sa verse 12, sinabi ipinangangaral nila na si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay. Sa verse 14, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. At sinabi niya po sa verse 15, bukod dito matatagpuan pa kaming mga sinungaling na saksi ng Diyos. Ibig sabihin, sinasabi ni Pablo na not only is their preaching in vain, pero sila ay nanlinlang. At pagka po ang isang mangangaral ay nanlinlang, lalo na sa mga bagay na espiritual tungkol sa Diyos, siya'y pumapatay ng kaluluwa, na higit na mas malubha kumpara sa isang taong pumapatay ng katawan. Hindi ko ini-endorso, sa akin sinasabi na mas okay na pumatay ng katawan. That's not the point. But rather, it's much more heinous for somebody to kill a soul that is already dead. Patay na, pinapatay mo pa ulit. At ito po ay isang malaking kalapastanganan sa Diyos. Kaya nga sinabi sa James chapter 3, sa bunga doon ng mga talata ni Santiago, hindi lahat dapat sa inyo ay nagtuturo. That's not to discourage preachers, but rather to warn them to be careful of how we will be preaching, what message should we preach. Ibig sabihin ito dapat ay nakatindig sa mga bagay na may katiyakan at walang iba ito kundi sa salita po ng ating Panginoon. At kabilang sa mga ipinapahayag patungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo at sa kabuang katotohanan ng muling pagkabuhay ay dito nakaugat ang pag-asa ng kaluwalhatian. Dumako muna po tayo doon. Dito nakaugat ang pag-asa ng kaluwalhatian. Nakita natin noong nakaraan ay dinugtong ni Pablo ang muling pagkabuhay ni Kristo sa biyayang natanggap at naranasan niya. I am what I am by the grace of God. Nagpagal siya ng gusto ng dahil sa biyaya. Kaya hindi nawala ng saysay sa kanya ang biyaya at binagdugtong niyang muli ang muling pagkabuhay sa pagpapahasik at pagpaparanas ni Kristo ng kanyang biyaya sa mga hinirang ng ating Panginoong Diyos. Subalit, pagdating niya dito sa kanyang pagpapatuloy na pagdidepensa, ang kanyang pinuntahan para ipaalala, una sa lahat sa mga mananampalataya, ay ang kaluwalhatian na paparating. Again, gusto ko naman linawin, ang ginagawa dito ni Apostol Pablo is in no particular order. For some reason, naisip niya na ang unahin na ipaalala ay ang pagdudugtong ng muling pagkabuhay sa ating muling pagkabuhay. Pagdudugtong ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa ating muling pagkabuhay. At nung sinabi niya na kung ipinapangaral, it's a conditional statement, if Christ is preached as one who rose from the dead, at kung ipinapangaral na si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, ang kasunod nito, paano nasasabi ng ilan sa inyo na hindi muling mabubuhay ang mga patay? Sinasabi dito sa madalit sabi ni Pablo na dahil ito ipinahayag ng lumang tipan pa lamang na mangyayari at hindi man ako makakapagsitas ng maraming talata ngayon patungkol sa mga pahayag sa lumang tipan na may muling pagkabuhay ang mga hinirang ng Diyos.
Hindi lang si Kristo, ngunit ang mga hinirang ng Diyos. Kasi sabi dito ni Pablo, ayun na nga si Kristo na nga, as we shall see later on, ang unang bunga, ang unang patunay na may tunay na muling pagkabuhay ng mga patay. So therefore, totoong may muling pagkabuhay ng mga patay dahil si Kristo mismo ay ang pinakaunang ebidensya nito. At dahil siyang unang bunga, as we shall see later on, at mas didiscuss pa natin yan sa susunod na linggo, Lord willing, ang nangyari po ay sinabi niya sa pagpapahiwatig niya na ito'y unang bunga, talking about Christ. Ibig sabihin may sunod na bunga. Wala naman pong puno na namumunga ng isa lang. Tama po ba? Pag may sumibol na isa, meron ka nga asahan na may sisibol pang iba. Ano po? At dito makikita natin, ang sinasabi ni Apostol Pablo, isa siyang cycle. Bakit? Sabi rito, paano masasabi ng ilan sa inyo na hindi muling mabubuhay ang mga patay? Eh kung si Kristo nga ay nabuhay. Yun yung point niya. Nakaugat kay Kristo. Pero in the other hand, kung hindi muling mabubuhay ang mga patay, doon naman siya. Umikot naman siya. Nag-argue naman siya doon sa muling pagkabuhay ng mga patay. Eh hindi siya na muling binuhay si Kristo. Kumbaga, in other words, there's no way around it. Hindi siya vicious cycle, kundi isang virtuous cycle siya. Cycle siya. Si Christ, dahil kay Christ, muling mabubuhay ang mga patay, and kaya ko sinabing kalawalhatian dito, I'm pertaining to believers. Ano po, alam nating mayroon ding resurrection of the unbelievers. Pero, dahil ang una niyang pinapalakas ang loob ay mga believers, and for the sake of time, dito muna po ako tumututok. Pero tandaan nyo, maging ang mga unbelievers may muling pagkabuhay. Ngunit ito isang malagim na muling pagkabuhay. Pero mamaya papahayag ko ang magandang balita pagdako natin sa ikalawang punto na dito nakaugat ang kapatawaran sa muling pagkabuhay. Sa madaling salita, dito natin makikita na tayo'y walang kapag-apag-asa ng muling pagkabuhay mula sa mga patay. Wala tayong pag-asang maging bahagi ng may kahustuhan ng bagong daigdig at bagong langit, the new heavens and the new earth, kung hindi muling binuhay si Jesucristo. At ito pa, walang pag-asa na magkakaroon ng new heavens and new earth in its consummation kung hindi muling binuhay si Kristo, sapagkat maging sa Romans 8, yun ang argumento ni Pablo. Maging ang sangnilikha ay naghihintay ng consummation. Saan kaya yun nakaugat? Sa muling pagkabuhay din po ng ating Panginoong Jesucristo. Siguro naman lahat sa inyo ay naghihintay ng glorification. Alam kong totoo yung sinabi ni Steve Jobs, walang naghahangad mamatay. Sa isang speech niya sa Stanford University nung siya'y buhay pa, sinabi niya, many people would like to go to heaven, but nobody wants to die in order to get there. Totoo naman. Diba? Pero ang pag-asa ng mga Kristiyano ay ito, makatikim ka man ng kamatayan kung ikaw ay mananampalataya, ikaw may pag-asa ng muling pagkabuhay. Ang ating pagdurusa sa panahon ngayon, bagamat mahapdi from time to time, mahirap pagdaanan, minsan tayo iginugupo ng mga bagay na ito, subalit ang ating pag-asa upang tayo makapagpatuloy na may kagalakan at kapayapaan ay ang pag-asa ng kaluwalhatiang paparating. So if you're a believer, it would be expected of each and every one of us to be hoping too much and so much sa paparating na kaluwalhatian. Tama po ba? Hindi man po kayo sumagot sa akin o tumango ng oo, pero yan ang saloobin ng mga mananampalataya po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito ay talagang napakaganda ng ginagawa ni Pablo, dumako siya sa katotohanan na sa muling pagkabuhay ni Kristo at sa pangako ng Diyos ng muling pagkabuhay sa lumang tipan pa lamang, dito nakaugat ang pag-asa ng kaluwalhatian. In 1 Corinthians 15:20-23, Lord willing, nadadakuan natin next Sunday, sinabi ni Pablo ang mga salitang ito, ngunit sa katunayan, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay. Lagi niyang inuulit-ulit yun dahil yun dapat talagang pinag-uugatan ng pag-asa natin ng muling pagkabuhay. Sabi niya, siya ang unang bunga ng mga namatay. Sapagkat yamang dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, ito yung tinatawag natin pag-iiba between the first Adam na ating federal head and the last Adam, the second Adam, which is Jesus Christ. Kung sa pamamagitan daw ng unang tao,
ay pumasok ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang muling pagkabuhay ng mga patay. Talking about Jesus Christ. Sapagkat kung paanong dahil kay Adan, ang lahat ay namamatay, gayon din dahil kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Kaya yung sinasabi ko kanina, maging ang mga unbelievers ay may muling pagkabuhay, but unto damnation. And if you're a believer, it is unto glorification. Tapos sinabi niya in order. Sabi nga niya sa 1 Corinthians 14, God is not the God of disorder, but of order. May kaukulang pagkakasunod-sunod, ngunit ang bawat isa ay ayon sa kanyang takdang panahon. Si Kristo ang unang bunga, at pagkatapos ay ang mga kabilang kay Kristo sa panahon ng kanyang pagdating. And as we celebrate the Lord's Supper every week, kasama ngayon, isa sa mga sinabi ni Pablo na dapat nating alalahanin sa ating diwa pagka tayo nagdiriwang ng banal na hapunan ay ang muling pagparito ng ating Panginoon. Tama po ba? Walang darating muli na Panginoon kung hindi siya nabuhay muli. Kung siya inanatili sa hukay, bagamat namatay ang ating Haring Pastol, natikman lang niya. Tikim lang. Hindi siya nagpakasasa sa libingan. Inabandon na niya rin ito eventually. At dahil rito, ang pag-asa natin, pag tayo namatay, ay ganun din. Tikim lang. Hindi tayo magpapakasasa sa hukay. Yun ang pag-asa mo at pag-asa natin, mga minamahal pong tupa ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po ni John Calvin, sa chapter 25, book 3 ng kanyang Institutes, and I quote in Tagalog, ngayon, tuwing ating pagninilay ng muling pagkabuhay, hayaang sumagi sa ating isip ang larawan ni Kristo sa kalikasang kinuha niya mula sa atin. Sabi-sabi sa kanyang pagkakatawa o paglilikas tao. Lubos niyang tinapos ang takbo ng buhay na may kamatayan. At ngayon, matapos niyang makamtan ang kawalang kamatayan, siya ang katiyakan ng ating darating na muling pagkabuhay. Napakaganda po ng sinabing ito ni Calvin, and itinuloy niya sa isa pang talata doon sa chapter na iyon. Ngunit upang walang anumang pagdududa na maibangon tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, na siyang pinagbabatayan ng muling pagkabuhay nating lahat, makikita natin kung gaano kadalas at sa iba't ibang paraan niya itong pinatunayan at pinasaksihan sa atin. No wonder why, pag tiningnan natin ang Book of Acts, yung mga pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga apostol, makikita natin doon na lagi nilang ipinapangaral ang Ebanghelyo at hindi nila iniisang tabi rito ang muling pagkabuhay. Bagamat sila'y tinatawanan, bagamat sila'y sinasaktan ng mga panahong yon, bagamat marami sa kanila ay kinukutya at marami ang nanlalait sa katotohanan ng kanilang ipinapahayag na magandang balita, sila ay nagpatuloy ng may kagalakan. Bakit? Because they have the hope of, hindi ko na lang sasabihin glorification, bagamat ito'y totoo, pero ang pinaka-hope talaga sa glorification ay ang lubusang mukha ang makasama si Kristo. Yun ang pinakamatamis na pagpapala ng kaligtasan. Hindi lang basta ikaw ay magkaroon ng katawang hindi na maaagnas, hindi na masasaktan, hindi ka na iiyak, hindi ka na luluha, hindi ka na mahihirapan. Magaganda ang mga bagay na iyan. Hindi ko po nais pagpatirin ang katotohanan ng pakikisama kay Kristo at yung mga bagay pang kasama. Pero sana maging pagtutok natin sa katotohanan ng paparating na muling pagkabuhay ay yung lubusang pakikisama sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang hinihintay with eagerness ng mga mananampalataya para din mahulma ang ating saloobin. Baka kasi kaya tayo naghahangad ng muling pagkabuhay at kaya lamang tayo nananampalatayang totoo ang muling pagkabuhay ay dahil ayaw na lang nating mahirapan. Don't get me wrong, again, hindi po masama iyon. Maging ang pangako ng Diyos ay inilantad yon. Pero sana mas matayog pang dahilan. At yun ay yung makasama si Kristo ng mukaan. Kaya nga parating sinasabi rin ng mga apostol sa kanilang pangangaral in Book of Acts, sa iba't ibang sulat ni Pablo, at sa iba't ibang sulat pang nasa bagong tipan ng mga apostol. Whenever they mention the resurrection, they make sure na idinudugtong nila ito sa mukaang pagkikita natin. Lubos ang pakikisama. At maging sa ating pagpapatawad o pagpapawalang sala,
Minabuti ni Pedro at minabuti ni Pablo. In 1 Peter 3:18 si Peter, 2 Corinthians 5:21 si Pablo, na idugtong ang ginawa ni Kristo. Saan? Na tayo'y sa pamamagitan ng kanyang ginawa ay dinala sa Diyos. Inihaharap ng may katuwiran at balang araw may maluwalhating katawan. Sana yun po ang ating asamin. Bilang ating, tayo nakakatanggap ng paalala ng Diyos na kaya may katutuhan ng pananampalataya natin dahil ito'y nakaugat sa muling pagkabuhay ni Kristo, na kung saan dito nakaugat ang pag-asa ng kalawalhatian. Pero walang kalawalhatiang magaganap na nakaugat sa muling pagkabuhay ni Kristo kung ang isang tao ay hindi napatawad. Ano magkakatugtong yan? Kaya nga ang tawag dyan sa theology is Ordo Salutis, or the order of salvation. Walang hope of glory or glorification kung wala munang justification. Wala munang kapatawaran. Kaya dumako tayo sa ikalawa. Sa muling pagkabuhay din po nakaugat ang pag-asa ng kapatawaran. Hindi lang nawawalan ng katuturan ang pangangaral, ngunit nawawalan din ng katuturan ang isa sa mga pangunahing benepisyong ipinapangaral pag pinapangaral ang ebanghelyo na kasama ang muling pagkabuhay. At ito ay ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sinabi dito ni Apostol Pablo sa ating mga talata in verses 17 to 18. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Bakit daw? Kasi nananatili pa rin tayo ng mga mananampalataya sa ating mga kasalanan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sinabi ni Pablo sa kanyang naunang mga talata dito sa 1 Corinthians 15, Christ died, hindi niya tinigil doon. Hindi lang basta Christ died, but Christ died for our sins. Namatay siya para sa ating mga kasalanan kung tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon kasabay ng ating pagsisisi ng ating kasalanan. Hindi po maaaring bigyan ng Diyos ang isang taong nananatili sa kanyang kasalanan na ang pag-asa ng kalawalhatian. No wonder why. Noong unang mahulog po ang tao in Genesis chapter 3, isa sa mga bagay na sinabi ng ating Trinidad na Diyos, kaya niya pinabantayan yun pong puno, tawa po, the tree of life, ay upang hindi makakain ito si Adan at si Eva na nung panahong yun ay pinabantayan ay nahulog sa kasalanan. Sa madaling salita, yun yung mga pahiwatig na hindi pwedeng magkaroon ng glorification ang isang taong nasa kanyang kasalanan pa. Yun ay noon pa lang inilantad na ng Diyos, nung Genesis 3 pa lang, at ito. Muling sinasabi ni Pablo, hindi man sa direktang pangungusap na kanyang kinote or sinite yung Genesis 3, but ito yung implikasyon ng mga bagay na matatagpuan natin sa lumang tipan patungkol pa lamang sa kasaysayan ng unang pagbagsak ng tao. At sabi, hindi lang siya tumigil doon, kung gayon, ang mga namayapa na kay Kristo ay napahamak. Kung kayo ay may mahal sa buhay na mga Kristiyano, ay lalo itong mag-resonate po sa atin. Dahil alam natin na sila, ating pinangahawakan na sila ay hindi napahamak dahil sila na kay Kristo. Pero kung walang muling pagkabuhay, sinasabi dito ni Pablo, napahamak sila. Ano man po ang ating paniwalaan, napahamak sila kung hindi po muling nabuhay ang atin pong Panginoong Jesucristo. Buti na lang totoong siya'y muling nabuhay. Ginupo o ginapi ang ating Panginoong Jesucristo ng mga kasalanang hindi man niya ginawa, ngunit kanyang binitbit na galing sa atin. Nagapi siya nito at hindi siya dakila at hindi siya nagumpay kung siya hindi muling nabuhay. Totoo ang sinasabi ng kasulatan na sa pamamagitan lalo ng Colossians 2 and following sa mga bandang kahulihang mga talata na ipinako kay Kristo ang ating mga kasalanan. Kaya ito'y napapatawad. Kaya nakansila na ang utang natin sa Diyos. Kaya ang mga huling pahayag ni Kristo ay naganap na nung siya ay nasa krus. Subalit, bagamat totoo na bagamat pinarusahan siya at sinaid ng Diyos ang kanyang puot para sa mga kasalanan na mga nabitbit ni Kristo sa kanyang katawan nung panahong siya ay nagdurusa at nahihirapan ng husto sa krus. Subalit kung siya'y nanatili sa hukay,
hindi siya isang matagumpay na tagapagligtas. Nakakapanood tayo minsan ng mga pelikula na may mga sad endings, minsan action movies na may sad ending. Isa po dyan na napanood ko na ako may kalungkutan natapos ang series ng John Wick na ang bidang si John Wick ay pumanaw. Ngayon, hindi ko ini-endorso yung mga pagpatay. Ano po? Baka isipin ng iba, ini-endorso po, pastor, ang pagpatay dahil nanonood ka ng mga ganyang bagay. Hindi. Pero ibig ko pong sabihin, kung ikaw ay nanonood ng pelikula ng mga ganon at usually nakatutok ka sa bida, gusto mo ang bida ay magtagumpay sa huli. Siya'y buhay, pero siya'y namatay doon. Ngayon mas matindi iyon kung si Kristo na matuwid. Di kagaya ni John Wick na makasalanan yon. Murderer yun eh. Pero si Kristo na napakamatuwid, sakdal, na nagbitbit ng ating mga kasalanan, ay nanatili sa hukay, mas masahol pa yon kaysa dun sa kinalulungkot ng marami na namatay si John Wick sa bandang huli. Hindi hamak na mas masaklap yon. Sapagkat hindi niya napagtagumpayan at nagawa ang layunin kung bakit siya umuo sa pagsugo ng Ama na maging tagahalili ng mga makasalanan. Lagi niyo tatandaan, dahil muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, ito lang ang pag-asa na napatawad ang mga mananampalataya. Ang sabi sa Romans 10:9-11, at gusto ko munang babalaan, hindi ko ito gagamitin kagaya ng paggamit ng mga decisionistic people at mga nagpapasunod sa sinner's prayer. Pero sa tamang konteksto, ang sabi po ito ni Pablo, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at sasampalataya ka ng buong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa kamatayan, ay maliligtas ka. Nandun yung pananampalataya sa kaibuturan ng ating kalooban na maliligtas lamang tayo kung naniniwala tayong buhay muli si Jesucristo. Sabi sa Romans 6:9, hindi na muli siyang makakatikim ng kamatayan kasi minsanan lamang ang naging kamatayan po ng ating Panginoon. And he goes on to say, si Apostol Pablo, Romans 10:9-11, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng puso tungo sa pagiging matuwid at nagpapahayag sa pamamagitan ng bibig tungo sa kaligtasan. Ayon nga sa nasusulat, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Hindi tayo mapapahiya dahil tunay na muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Huwag mo lang ipagyayabang sa iyong sarili, pero kung ipagmamalaki mo ang Diyos, pwede mong sabihin ng may kumpiyansa, ako'y pinatawad dahil buhay si Jesucristo. At dapat lamang natin yung maging mensahe. Dahil yun ang isa sa mga pangunahing bagay na natatanggap ng isang sumasampalataya, kapatawaran. Kailangan natin yun kasi yun ang pinakapangunahing suliranin ng sangsinukob. Simula nang nahulog ang tao sa pagsuway sa Diyos. Sabi po ni W.R. Downing sa kanyang systematic theology, and I quote in Tagalog, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay hindi maikakailang patunay na tinanggap ng Diyos ang kanyang gawain ng pagtubos. Kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay gaya ng kanyang ipinahayag noon pa man, hindi magkakaroon at hindi maaaring magkaroon ng kaligtasan. Sa makatuwid, nung muling nabuhay ang ating Panginoon, ito po ay sintomas o bunga na tinanggap ng Diyos Ama ang sakripisyo ni Jesucristo. Alam niyo po, dapat din natin pagtingin sa muling pagkabuhay ni Jesus, ito po ay gantimpala niya. Kung paanong gantimpala dapat kay Adan ang glorification, kung sumunod lamang siya sa Diyos na huwag kainin ang pinagbabawal na bunga, pero nakita natin sa kasaysayan na siya'y bumagsak. Siya'y pumalya, pero ang ikalawang Adan, ang huling Adan na si Jesucristo ay nanagumpay. Kaya yung gantimpala na dapat sana ay nakuha ni Adan nung una, kung siya'y sumunod, nakuha ng Panginoong Jesus. He became obedient unto death, even death on a cross, but God exalted Him. Sabi po ng Carmen Christi sa Philippians, to Him, to Christ. Kaya lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dila ay magpapahayag na si Kristo ay Panginoon. Gantimpala rin po ang muling pagkabuhay sa ating Haring Pastol. At dahil siya ginantimpalaan at siya ang ulo ng lahat ng mga sasampalataya sa Kanya, ay tayo makakaasa
na bagamat hindi tayo ang nagsikap, may gantimpala tayo ng muling pagkabuhay. At hindi lang yon, pinauumpisahan ito ng kapatawaran. Dahil tinanggap ng Diyos bilang punong pari ang sakripisyo ni Hesukristo bilang ating punong pari at siya rin ang tupang inialay. Tinanggap niya, ito'y kalugod-lugod sa akin, sabi ng Ama sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, isa sa mga paborito ko na mga benediction ay nasa Hebrews. At sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 20, ngayon, ang Diyos ng kapayapaan, talking about the Father, na sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, ay bumuhay mula sa kamatayan. So, itinugtong sa covenant of redemption, tapos siya daw ang bumuhay mula sa kamatayan. Kanino? Sa Panginoong Jesus, ang dakilang pastol. Dito ko po hinango kung bakit gustong-gusto kong gamitin ng Haring Pastol na pag-a-address kay Hesukristo, dakilang pastol na mga tupa. Sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipang tinupad ni Kristo, makikita natin doon, binuhay siya mula sa kamatayan ng ating Diyos Ama. Meaning, the Father was pleased. Nalugod. Nahupa ang hatol na para sa atin dahil katanggap-tanggap ang ginawang sakripisyo ni Kristo. At tanging sakripisyo lang po ng ating Haring Pastol ang tatanggapin ng Ama. At siyang tinanggap ng Ama. Kaya nga po kung may nag-iisip po na maaaring mahagip ng mensaheng ito, may pag-aakala na maaaring tanggapin ng Ama ang kanilang kabutihan, ang kanilang moralidad, na sila'y pwedeng patawarin ng Diyos dahil sila ay nagpapaubi ng kanilang tuhod sa paglalakad ng nakaluhod sa sahig ng simbahan, o di kaya naman nagpapadugo ng kanilang likod kapag mahal na araw sa kanilang mga pagpipinitensya, o di kaya naman itinuturing nila na ang pagtulong nila sa mga mahihirap ay tatanggapin sila ng Diyos at sila'y patatawarin. Bagamat magaganda ang ilang mga bagay na yun except for dun sa penitensya. Dahil ma-hospital ka lang doon. Subalit, kung yan ang pag-aakala mo na titindig ka na pinatawad ng Diyos ng dahil sa mga bagay na yon, ay nais naming sabihin bilang iglesia ng may pagmamahal, nagkakamali ka at ipapahama ka ng ganyang diwa. Ang kapatawaran ay sa pamamagitan lamang ng naglikas taong si Kristo na nagpakababa upang maging tagahalili ng mga makasalanan. Siya ay namatay ng isang marahas na kamatayan sa krus. Bitbit ang kasalanan ng mga magsisisi at sasampalataya sa Kanya. Ngunit dahil hindi siya nanatili sa hukay, siya'y muling nabuhay. Yan ang pag-asa ng kapatawaran mo. Kung ikaw ay wala pang kapatawaran sa ating Panginoong Hesus, kaya ikaw ay aming niyayakag na ikaw ay magsisi at sumampalataya kay Kristo upang ikaw ay mapatawad. Yan isa sa mga pangunahin na pagpapala ng kaligtasan na ibinibigay sa iyo, na hindi pinagbanggaan ng Diyos o ang Diyos ay hindi nagbulag-bulagan o hindi niya isinangtabi ang kanyang katarungan upang kanyang ipahayag ang kanyang biyaya dahil siya ay hukom na matuwid. Kanyang pinagyakap ang biyaya at ang kabanalat at ang katarungan sa krus ni Jesus. Hindi lang sa krus, ngunit sa kanyang muling pagkabuhay rin. At dahil riyan ay tunay kang patatawarin ng Diyos, hindi nagpapatawad ang Diyos ng hindi na bibigyan ng kasiyahan ayon sa mga Tagalog na Biblia o nabibigyan ng pampalubag loob ang kanyang katarungan, ang kanyang puot sa kasalanan. At yan ay tinanggap ni Jesus, bagamat siya'y namatay ngunit muling nabuhay. Yun lamang ang pag-asa ng iyong kapatawaran. Kaya nga po sabi sa Romans 4:24-25, ituturing tayong matuwid ng Diyos, tayong sumasampalataya sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Ibinigay siya upang mamatay dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo ituring na matuwid. At hindi lang yon, sa pangangaral po ni Apostol Pablo in Acts 13:37-39, sinabi niya, subalit siya na muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkaagnas, dahil dito'y dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinapahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, ang bawat sumasampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay, pag-aaring ganap na hindi ninyo makakamit sa kautusan
ni Moises. Sa pamamagitan ni Kristo, ipinapahayag. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, ipinapahayag sa atin ang kapatawaran ng mga makasalanan. At kung ikaw ay mananampalatayanan ng Panginoong Hesus, na naririnig mo muli ang mga bagay na ito, na may katuturan nga pala talaga ang pananampalataya ko kasi hindi ako mapapatawad, ako'y nalinlang lang malibang si Kristo ay muling nabuhay. Totoo naman siya'y muling nabuhay. Itinuturing mo ba na kayamanang regalo sa iyo ang kapatawaran ng mga kasalanan? Wala kang pakikipagkasundo sa Diyos, wala kang pakikiisa sa Kanya, wala kang pag-asa ng kaluwalhatian kung wala ka munang kapatawaran dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. That's why forgiveness is a very wonderful and precious kayamanang regalo. Isang kayamanang regalo. Alam niyo po, hindi po lahat ng mga bilyonaryo sa daigdig ay pinaghirapan nila ang kanyang bilyon-bilyong kayamanan. A huge number of them ay pinamanahan. Kaya meron silang bilyon-bilyon na kayamanan. Isa na po dito si Lucas Walton, isang 39 years old na lalaki. Kung hindi niyo po siya kilala, siya po ay apo ni Sam Walton, na founder ng isa sa mga bantog na pamilihan sa US, yung Walmart. Familiar kayo? Walmart. Noong namatay ang kanyang ama, pinamanahan siya ng malaking porsyento ng kumpanyang Walmart. 4% ang sabi ng ilan. At dahil riyan, sa kanyang edad na 39 years old, ang kanyang net worth has grown to $37.9 billion. Napakalaking pera noon. Pag-aanhin mo yun. Ngayon, hindi siya nakikialam sa day-to-day operations ng Walmart, bagamat siya ay stakeholder or shareholder. Malaki po ang 4%. Pero siya ay nakikinabang sa patuloy na pagkita nito. At noong tinanong siya sa isang panayam, bakit hindi ka nakikialam sa day-to-day operations, legacy yan ng pamilya nyo? Ito ang sagot niya. I was given so much to get me by for the rest of my life. Totoo naman talaga malibang siya bili ng yate, araw-araw, and so ay malalagas yon. Pero kung $37.9 billion, that's more than enough for many lifetimes. And we only have one lifetime. Kaya tama siya, sinabi niya, I was given so much to get me by for the rest of my life. Ang isang sumasampalataya sa muling pagkabuhay ni Kristo, wala mang $37.9 billion was given so much to get him by for the rest of eternity. Hindi lang dito sa buhay na ito, ngunit sa kawalang hanggan din. Ganyan ang kayamanang regalo ng kapatawaran na nakasandigan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ba ang itinuturing mong kayamanang regalo mo? Na ikaw ay pinatawad, na dapat kang hatulan, ngunit eto ka, nakikinabang ka sa salita ng Diyos at anumang bitbitin mo ngayon, hindi mababago na ikaw ay pinatawad. At bagamat itong diwa na ito, hindi dapat abusuhin. Pero kung ikaw man ay magkaroon ng mga pagpalya at mga pagkakasala, hindi nababago na sa hukuman ng Diyos, pinatawad ka. At dahil ngayon ang Diyos ay iyong Ama, handa ka pa rin niyang patawarin pag humingi ka ng tawad sa Kanya. Dahil ito'y nakaugat sa pagpapatawad sa iyo, na nakaugat sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang kayamanang regalo natin, mga minamahal na tupa ng ating Panginoon. At sana ito ay ating tingnan ng may dakilang pagtingin at magpalakas ng ating loob, magtatatag ng ating katiyakan sa tuwing ang mga bagay na ito ay nahahamon sa ating pagharap sa ating araw-araw na mga harapin bilang mananampalataya po ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit sa bandang kahulihan, dito nakaugat ang pag-asa sa kasalukuyan. Sinabi ni Pablo sa bandang huling talata, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin, sa kasalukuyan, ikaw ay linlang. Nakakaawa tayo. Tayo ang pinakamaserable kung walang pagkabuhay kay Kristo Jesus. Dito natin makikita yung prinsipyo
na by looking at the past, resurrection of Christ, it points us to the hope of the future, glorification of believers. And by looking at both directions, it gives us hope in the present time. Kung itatanong natin sa ating mga sarili, minsan may mga karanasan tayo na parang tayo hopeless. What gives you hope? The resurrection of Christ. Pagka ikaw ay walang katiyakan ng iyong kaligtasan, ito'y nahahamon. What is your hope? The resurrection of Christ. Why? It points you back to the past, points you forward to the future, gives you hope in the present. Ang muling pagkabuhay po ay wag lang nating tingnan sa panghinaharap at wag lang nating tingnan kasaysayan na nangyari nung nakaraan. Ito po ay sinasabi ni Pablo sa ganitong paraan dahil ito rin po ang humuhulma ng ating buhay sa kasalukuyan. Makikita po natin si Pablo ay manghang-mangha sa kasalukuyan niyang buhay as he is reminiscing and testifying of the resurrection. Nabanggit ko na nakaraan, isang expression ng pagkamangha ng sinabi ni Pablo, and at last, as one untimely born, I never thought I would be among them. And it shapes his hope in the present. Bakit? Nagpagal siya ng higit sa kanila. At ang biyaya ni Kristo ay hindi nawala ng saysay sa akin. Hindi lang po ang pagpapagal niya ay sa paglilingkod. Ang pagpapagal niya ay sa pag-i-endure ng suffering sa kasalukuyan. Ang pagpapagal niya ay sa kanyang pagpatay at pagdidinay ng kanyang sarili kapag kami tukso ng kasalanan. At makikita natin na sa kasalukuyan, si Pablo ay may mga pagkakataon pa rin na umiiyak sa Diyos. At sinasabi niya, Panginoon, ako'y nagdurusa sa aking saloobin dahil sa mga namamataan kong nananahan pang kasalanan sa akin. Sabi niya sa Romans 7, pero dumako siya kay Kristo na muling nabuhay. Therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ. Ganyan ka rin. Yan din ang pag-asa natin sa kasalukuyan sa tuwing nadaranas natin yung mga ganoong bagay, and no one is exempted. Manahimik man kayo, hindi nyo na kailangan mag-share. All of us experience those things. At yan ang ating pag-asa, mga minamahal na tupa ng Panginoon. Makikita natin kung bakit si Pablo ay nagsisikap sa kabanalan at sa pagpapagal niya sa paglilingkod. Sa 1 Corinthians 15:30-34, sabi niya, inilalagay namin sa panganib ang aming buhay sa bawat sandali because of the gospel ministry. Ito'y nasa konteksto dahil 1 Corinthians 15 ang muling pagkabuhay. Araw-araw akong humaharap sa kamatayan, laging may gustong pumaslang sa Kanya. Pagkatapos nito, ipinapahayag ko ito mga kapatid dahil sa aking pagmamalaki tungkol sa inyo na tinataglay ko kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung sa makataong dahilan lamang kaya ako lumalaban sa mailap na hayop sa Efeso, hindi niya tinutukoy na siya'y nakikipaglaban sa mga mababangis na hayop. Ito ay kanyang figure of speech to pertain to false teachers. Makikita natin yan sa 1 Corinthians 16, sa Philippians 3, ang tawag niya sa mga false teachers ay mga asong gubat. Pero hindi ito nag-i-endorso na pagka may heretic, tawagin mo, hoy aso. Pagka may Jehovah's Witness dyan na nagbibigay ng mga babasahin nila, magandang umaga po aso. Huwag ganon. Hindi yun ang itinuturo nito. Ang sabi niya, sa kanyang pagpapagal, He endures all things, sa madaling salita, dahil nakaangkla ito sa hope of resurrection that is rooted in Christ. Ang sabi niyang sunod, huwag kayong padaya, ang masamang kasamahan ay sumisira ng mga gandang asal. Ito rin na naghuhulma ng kanyang mga peers na kasamahan upang siya magpatuloy na masanctify. At sinasabi niya rin ito upang wag basta-basta sumama ang mga taga-Korinto sa mga may maling diwa patungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. At hindi lang yon, sinabi niya magpakatenu kayo gaya na nararapat at huwag na kayong magkasala sapagkat may mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mahiya kayo. For them to be convicted of their sin.
Paano ang sanctification? Paano ang endurance? It is by hoping in the resurrection which shapes our present time. Siguro po ay kilala niyo si Horatio Spafford. Tama po ba? Si Horatio Spafford, isa po siyang Amerikanong abogado. At siya po isang Kristiyano mula sa Chicago noong panahong 1800s. Noong 1873, ang kanya pong asawa at 4 na mga anak na babae ay naglakbay patungong Europa sa pamamagitan ng isang barko. Ngunit ito'y nakipagbanggaan sa isa pa ulit barko. At dahil rito, namatay ang 4 na mga babaeng anak ni Horatio Spafford. Noong makaligtas ang kanyang asawa, si Anna Spafford, at ito'y makadaong, nagpadala siya ng telegrama sa kanyang asawang si Horatio na nakalagay lamang ay "Save alone." Ligtas mag-isa. At si Spafford ay nag-travel upang imit ang kanyang asawa, at habang siya nasa barko ay biglang itinuro ng kapitan ng barkong sinasakyan niya noon, ito po yung site kung saan lumubog yung barkong sinasakyan ng iyong pamilya. At ang mga panahong ito ay kanyang ninilay-nilay nang may kalungkutan sa kanyang dibdib. Sino ba namang hindi mapipighati doon? Doon sinimulang isulat ni Spafford ang mga salita na naging himno ngayon, that it is well with my soul. Hayaan niyo pong basahin ko yung mga huling 2 bahagi ng awit. Ang sabi po dito, "But Lord, 'tis for thee, for thy coming we wait. The sky, not the grave, is our goal. O trump of the angel, O voice of the Lord, blessed the hope, blessed rest of my soul." And then he goes on to say sa pinakahuling bahagi, "And Lord, haste the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul." Napakayaman ng nilalaman ng kabuuan ng mga awit na ito. Ito inaawit natin from time to time sa ating pagsamba. Sinasabi doon ni Horatio Spafford sa kanyang awitin na iyon, ano man ang kanyang karanasan dito sa daigdig na ito sa kasalukuyan, okay lang yun sa kanyang kaluluwa. Ito'y mainam para sa kanyang espiritu. Ito'y nakatindig sa mga pangako na tinupad ni Kristo Jesus, kagaya ng katiyakan ng kaligtasan. Kasama na rin ito. Kasama na rin po yung kanyang pagtitiis sa kasalukuyan, sa kanyang mga dinaranas na pagdurusa. Ngunit makikita natin sa bandang 2 huling mga talata ng kanya pong awit, ang kabuuan ng kanyang pag-asa sa kasalukuyang ipinapahayag niya sa himnong ito ay itinitindig niya sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sinabi niya, "But Lord, 'tis for thee, for thy coming we wait." Bakit siya may hinihintay na muling pagparito? Kasi buhay si Jesus. Kaya niya sinabi, "The sky or heaven, not the grave, is our goal. And Lord, haste the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul." Sa makatuwid, ayon sa kanyang awitin, ang katuturan ng kanyang pag-asa sa kasalukuyan ay hindi sa kanyang mga karanasan. Kahinaan natin yan. We label circumstances as hopeless or hopeful based on circumstances. Pero ang sinasabi dito ng lingkod na ito ng Diyos na ginamit niya bagamat nakaranas ng pagdurusa, ang katuturan ng kanyang pag-asa sa kasalukuyan ay hindi sa kanyang mga karanasan, kundi sa muling nabuhay na ating Haring Pastol na balang araw siya'y babalikan. Hindi lang ating pag-asa sa kasalukuyan. Dahil may muling nabuhay na Haring Pastol, may babalik na Haring Pastol. Luluwalhatiin ka, hustuhin ang pakikisama mo sa Kanya. At balang araw, tama si Pedro, hihiyaw ka ng todo-todo sa kagalakan, 1 Peter 4.
Sapagkat matapos mong danasin ang lahat ng kapighatian dito sa daigdig na ito, bilang alagad ni Hesukristung muling nabuhay, sa kanyang muling pagparito, ay mayayakap ka hindi lamang ng karanasang spiritual ng kanyang biyaya, ngunit mayayakap mo mismo ang muling nabuhay na pinagmumulan ng biyaya na ito. Kaya bilang hamon, bilang pagtatapos, mga minamahal na tupa ng ating Panginoon, itindig mo tuwi-tuwi na ang katuturan ng iyong pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Hesukristo na ating kapatawaran, kaluwalhatian at pag-asa sa kasalukuyan. Yan dahilan kung bakit sa mensaheng ating hinangog mula sa ating teksto, talagang ipinaglaban ni Pablo ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesukristo ang katuturan ng pananampalataya ng bawat Kristiyano. So sana po ang mga bagay na atin pong tiningnan mula po sa salita ng ating Panginoon ay maghatid sa atin ng biyaya at ng kapayapaan. Samahan niyo po ako sa panalangin, magpasalamat po tayo sa Diyos sa Kanya pong naging pagpapakain para sa atin. Aming pong dakila at mabuting Diyos, napakayaman po ng iyong kasulatan, napakabuti ng iyong kalooban. Naipahayag sa amin ang iyong kalooban at paulit-ulit na ipakita sa amin ang iyong anak na si Jesus, ang pinakamamahal mo na iyong isinakripisyo para magligtas ng mga makasalanang kagaya namin. Kami po ay naglalaan ng pag-asa namin at katuturan ng aming pananampalataya, walang iba kundi sa iyong muling nabuhay na anak lamang. At hari nawa, Panginoon, ipatuloy nitong hulmahin ang aming buhay. Sa Kanya po nakaugat ang aming kaluwalhatian. Sa Kanya po nakaugat ang aming kapatawaran. At sa Kanya rin po nakaugat ang pag-asa namin sa kasalukuyan. Nawa ito'y aming damhin at hulmahin nito ang aming buhay. Maging mapagpasalamat nawa kami anuman ang aming karanasan. Dahil anuman po ang mangyari, dahil muling nabuhay si Jesus, hindi nito nababago na kami may kaluwalhatian sa Kanya, kapatawaran sa Kanya, at pag-asa sa kasalukuyan dahil sa Kanya. Marami pong masasabi patungkol sa mga talatang ito. Lord, napakayaman ng mga talatang ito. Salamat po at pinaulanan mo kami, Panginoon, ngayon ng masustansyang pagpapakain at sana palusugin nito ang aming kaluluwa at ipahinga kami nito, ihimlay sa iyong biyaya, o aming Panginoon. Marami pong salamat. Tulungan mo po kaming ihanda ang aming puso sa pakikibahagi sa banal na hapunan at nawa maluwalhati ka po, aming Diyos, sa aming pagdaraos nito. Ikagalak namin ang iyong ginawang pagtubos at ikagalak namin ang paparating na muling pagparito ng aming Panginoong Hesukristo. Ikaw po nawaan tumanggap ng kaluwalhatian, o aming Panginoon, at kapurihan. Sa ngalan po ng aming Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So tayo po ay magsitayo. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.